Bakit nga ba muling sumiklab ang usapin tungkol sa decentralization ng XRP Ledger? Ayan, sa mundo po ng crypto, maraming project ang nagsasabing decentralized sila. Pero kakaunti lang ang tunay na naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ngayon muling bumalik po sa spotlight ang XRP Ledger matapos kumalat ang isang video clip ni Ripple CTO David Schwartz. Sa clip na iyon, diretsahan po niyang sinagot ang tanong na matagal nang bumabagabag sa market. Sino ba talaga ang may kontrol sa XRPL? Mahalaga po ang usaping ito lalo na ngayon na mas mahigpit na binabantayan ng mga regulators at saka institutions ang bawat blockchain. Kaya para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, tayo mismo ang tinatamaan ng isyong ito. Dahil ang decentralization ay may direktang epekto sa tiwala at saka long-term value ng network. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan po, nakikita natin dito ay ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. At ayan, ano nga ba ang malinaw na paliwanag ni Ginoong David Schwartz tungkol sa decentralization? Ayon po kay Ginoong David Schwartz, ang decentralization ay hindi po nasusukat sa branding o impluensya ng isang kumpanya. Ang tunay na sukatan nito ay kung may legal o technical power ba ang isang entity para kontrolin ang network. Malinaw ang kanyang sinabi na walang organization o individual ang may karapatang kontrolin ang XRP Ledger. Ibig sabihin, kahit si Ripple ay walang kakayahang magdikta ng rules or patakaran. Sa XRPL, bawat participant ay may papel sa pagpapatupad ng mga patakaran. Walang boss, walang central na command. Ang sistema ay pinapatakbo ng collective agreement ng lahat ng kasali. At dito po nagsisimula ang tunay na decentralization. Ngayon ay paano po gumagana ang governance structure ng XRP Ledger? Ang governance ng XRP Ledger ay hindi po top-down. Hindi ito parang isang kumpanya na may CEO na nag-uutos kung ano ang susunod na mangyayari. Sa halip, ang bawat participant sa network ay may responsibilidad na ipatupad ang parehong rules. Kapag may lumabag, hindi po siya makakasama sa consensus. Ito po ang sinasabi ni Schwartz na collective enforcement. Walang hierarchy, walang espesyal na pribilehiyo. Ang rules ng ledger ay umiiral dahil lahat po ay kusang sumusunod. Kaya para sa market, ito po ay sinyales ng XRPL ay hindi po madaling manipulahin ng iisang grupo lamang. Ngayon ay ano po ba ang kaibahan ng consensus ng XRPL kumpara sa ibang mga blockchains? Hindi po gumamit ang XRPL ng proof of work o proof of stake. Sa halip, mayroon itong sariling consensus mechanism kung saan ang validators ay sabay-sabay na nag-a-agree sa estado ng ledger. Ang bawat validator ay independent. Walang sino man ang pwedeng mag-override ng transaction history. Kahit pa malaki ang pangalan ng isang kumpanya, hindi niya kayang baguhin ang rules mag-isa. Kailangan ng supermajority agreement. Kung walang sapat na suporta, walang update ang maa-activate. Ito ang dahilan kung bakit mahirap kontrolin ang XRPL kahit ng mismong gumawa nito. Ngayon, may espesyal bang kapangyarihan si Ripple sa XRP Ledger? Isa ito sa pinakamadalas na tanong. Oo, si Ripple ay nagpapatakbo ng ilang validators at aktibong nagdi-develop ng software. Ngunit hindi ito nangangahulugan na may control siya. Wala siyang special switch na pwedeng pindutin para baguhin ang network. Ang bawat validator ay malayang pumili kung aling software version ang gagamitin. Maaari po nilang tanggihan ang anumang amendment
At sa ganitong setup, si Ripple ay participant lamang, hindi po siya ruler. Para po sa mga investors, mahalagang maunawaan ang kaibahang ito sa pagitan po ng influence at saka control. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang legal control kumpara sa simpleng participation? Malinaw na binigyang diin ni Ginoong Schwartz ang kaibahan ng impluensya at saka legal control. Ang pagmamay-ari ng token o pag-aambag sa development ay hindi po otomatikong nangangahulugan ng kapangyarihan. Sa mga usaping legal na hinarap ni XRP, kinilala rin ng korte na ang XRPL ay hiwalay kay Ripple. Isa itong malaking punto. Ipinapakita nito na ang network ay nabubuhay kahit walang direktang utos mula sa kumpanya. Para sa market, ito po ay dagdag kredibilidad. Ang decentralization dito ay hindi salita lamang, kundi praktikal na katotohanan. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pahayag na ito sa kasalukuyang panahon? Ngayon na mas bukas po ang pinto ng institutional adoption, mas kritikal ang malinaw na governance. Ang mga bangko, pondo at regulators ay naghahanap ng networks na hindi po madaling kontrolin. Sa paliwanag ni Ginoong Schwartz, pinapakita ng XRPL ay user-governed. Ang rules ay pinapatupad ng mga gumagamit o users, hindi ng isang kumpanya. Ang viral post ni XRP Crow ay nagbalik ng atensyon sa katotohanan ito. Hindi po haka-haka, kundi aktwal na disenyo ng sistema. Kaya para sa atin, mahalaga itong pundasyon ng long-term trust. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko ang pahayag ni Ginoong David Schwartz bilang mahalagang paalala. Ang decentralization ay hindi po emosyon o marketing. Ito ay tungkol sa structure at saka enforcement. Sa kaso po ng XRPL, malinaw na ang kapangyarihan ay nasa collective at hindi po sa iisang entity. Para po sa mga traders, maaaring short-term noise lamang ito. Ngunit para po sa mga holders at saka investors, ito ay long-term signal. Ang isang ledger na walang sentral na kontrol ay mas matibay sa harap ng regulasyon at saka pagbabago. At dito po nagmumula ang tunay na value ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.